today it's another day, it's another new day, and it's another weekend day. And guys, of course, as you can see, our guest for today, you know na, Libby-Ann is in the house. Hello! Finally, yung collaboration na tuloy. Yes, finally. Yung pinakahihintay ng lahat at naganap na talaga. Gagawin natin for today is, of course, magmumukbang kami na walang dahon ng saging. Di ba usually magmukbang may dahon ng saging? Kasi wala dito, hirap siya dito sa Deutschland guys, sa Germany. Anong mukbang natin is Filipino breakfast. Brunch na to guys kasi it's already 10:30 a.m. Meron kami ditong look, meron kami ditong sunny-sided egg, fried eggplant, pinakulo ang okra, tapos meron kaming beef loaf, meron kaming galunggong na tuyo, buwad pinikas ng Cebuana. Tuyo, magyapon siya. Tuyo din siya. Tuyo na ano, pinikas. Pinikas kasi tawag sa amin. Yes, and meron kami ditong pinakurat na may shallots and tomatoes. Meron din si Libby-Ann. Wala siyang coffee kasi ayaw niya mag-coffee. Unhealthy daw. Unhealthy yung coffee niya, char. Yes, pero hindi naman to everyday. Di ba? Di ba every weekend lang? Every Sunday ay actually. Mga usually every Sunday. So guys, this is mukbang with Q&A. Pero hindi ko alam kung ano ang mga questions. We'll see. Meron ka mga questions? Oo, meron. Nakalimutan mo yung So, kanin mo. yes, meron pa pala akong rice guys. Iba yung rice namin, siya white. Tapos ako, black rice to siya with white. Minix ko. Pero black na Pero tanan. black na siya tanan, hindi ko alam. Anyways, gusto ko lang siya i-try. Kung maka-unhealthy coffee naman ako, ito naman unhealthy din. Yeah, so you see? Same actually. Naghahanap lang ako ng questions. Masarap pala ang pinakurat sa ano. Galunggong. Hindi ko ginamit yung sauce kagabi kasi Bakit? wala lang. Gusto ko lang yung bago. Yung laway ko tubo-tulo ng bonggang-bongga para na akong baboy damo dito. Parang aso na yung tubo-tulo yung laway ba? I think tulo lang ang questions din ang duhap same ra then Kaya. yeah, how many years na tayong magkakaibigan? Ang unahin na lang natin na question is, ilang taon na tayo na mag-friends? Meron din akong tanong na natanggap. Dalawa sila nagtatanong, ni Ma'am Marilyn Aramay at saka ni Ma'am Jem Borongan. Hello po sa inyo, thank you. So, ilang taon na ba tayo mag-friends? Way back 2015, di ba? Nung nag-Deutsch course kami sa Cebu. Kailan yung month na yun? Di ba natapos tayo August? Either July yun. June or July, mga ganyan. 8. So, 8 years na guys, di ba? Mag-8 kung Yes. tapos naman July, no? So, 8 years. So, continuous talaga yun, no? Yung communications, hindi siya naputol. Continue talaga until now. Kahit na ako yung nauna dito, doon Kasi hindi kami nagkasabay na nagpunta dito. Ako yung pinaka-last na nakapunta dito sa Deutschland. Hindi pa rin naputol yung communication natin. Yes, hindi talaga kahit na. Gutom na siya. So, yun ang first question. Guys, kakain naman kami. Mangangta! Mangaon! Ang dami namin mga memories nung nag-A2 kami as in. Yes, before. Yun yung mga times na Feeling dato kami doon. huwag mo i-booking. Every after klase namin, nag-spend talaga kami ng Time time for us na together. together. As in, alam niyo ba yung aming technique, hindi yun siya yung mga shopping dito, shopping doon. Kain. Kain kami. Kain talaga kami. Kain dito, kain doon, as in. Tapos hindi din tayo yung mga restaurant dito, restaurant doon. Hindi kami mahilig doon. Karinderya, no? Lalo, Kasi may suki kita kaming karinderya sa tapat ng school namin. oo. Sana nandun pa yung pag-uwi mo, no? Hindi ko lang. Hindi ako pupunta doon. Ako lang isa. Kasi ang sarap ng pagkain nila doon. Hindi ko lang alam kung ano yung pangalan nila. Nakalimutan ko. Basta baba siya ng boarding house ko. Yayamanin ng mga times na yun. Pero ngayon wala. Titit kami kuko. Ang galing pa kasi nagawa pa namin. After natin mag-A2, nagawa pa natin mag-tour. As in, ang sarap ng times na yun. Uy. Kasi one time, meron tayong project sa A2 na gagawa kami ng video. Tapos nagpunta kami dun sa isang maliit na zoo sa may Talisay, Cebu. Crocolandia yung name. The night before that, nag-overnight kami sa isang swimming pool dun sa may Talisay. Nakalimutan ko na pangalan. Nag-celebrate tayo noon ng birthday ni Ellen. Birthday pala yun ni Ellen. Before ka umalis dito na Germany,
nag-overnight tayo sa Oslo. Bago ko lang din na-realize na sobrang delikado pala nung ginawa namin. Nasa pangpang tayo eh. Nag-rent kami ng isang tent, tapos kaming tatlo nandun sa loob ng tent. Ang sikip-sikip. Umagahan, naligo tayo sa dagat, no? Tapos commute lang kami nun. As in, DIY na travel, nakapunta kami ng... Saan ba tayo una nun? Nalagit ba una? Simala. Yung Yung time na yun. Ah? Katong na si Joy. Hindi, yung tayo lang tatlo ni Ellen. Nagsimala tayo nun. After ato. Kasi dumiretso tayo sa Oslo. Tapos ano pa kami, bumili kami ng pagkain sa karinderya. Tapos yung resort na pinag-overnight na namin, wala silang coffee, so lumabas pa kami sa kalye. Hindi sila nag-offer ng breakfast, hindi sila nag-offer ng coffee. Tapos kailangan pa nating umakyat para makapunta tayong kalsada kasi nga nasa baba tayo eh. Meron pa akong nakita doon, ahas. My God. Hindi naman siya malaki. Pero natakot ako kasi tumalon siya papunta sa akin. But ang saya ng mga times na yun. No? Grabe as in. Gusto namin yung gagawin dito pero ang hirap ng schedules. Yung schedule namin is, ganyan talaga guys pag artista. So, hirap talaga makahanap ng schedule. Di ba yung time na yun ginawa natin siya dahil uuwi na ako ng Bohol? Tapos before ako umuwi, dapat meron tayong Oo, tama. Kasi nagpa-process ka na nun. Parang nakapasa ka na nun sa visa mo. Hindi pa. Hindi pa. Nag-apply pa lang ako na. Plano nga sana namin na pag nauwing Pinas, gawin namin siya ulit. Yung kami lang din. Pero hindi kami magkakasabay. Ang hirap magkasabay kami. Si Ellen kakabalik lang galing Pinas. Kahapon lang siya dumating. Meron din tanong si Ma'am Evelyn Santa Rosa kung okay lang ba ni Hans na may friends ako na napupunta dito kaya like Ann na pumunta dito today. Of course po. Masaya po si partner pag meron po akong mga friends na bumivisit sa akin dito kasi minsan lang po ito nagaganap. Yun po, ang saya po ni partner na meron po akong bisita today. Dati na pa ako, parang nag-aalala pa ako na baka ayaw ni Hans na merong bisita dito. Pero Gustong-gusto. parang makikita mo din sa kanya na masaya siya na may bumibisita sa kanya. Pag medyo natagalan na walang bumibisita dito, nagtatanong siya, nasa na sila? Bakit hindi na sila nagpupunta dito? Ganun po. Thank you po sa questions. Binabanatan ko talaga yung galunggong ba. Wala kasi ito sa amin. Lamig. Hindi mo good fresh. Okay ro. Si Ma'am Jun Bacos, nagtatanong about sa, hello po Ma'am Jun Bacos, sa yung nagbo-boil ako ng coffee beans. Opo, effective po siya, pero hindi siya totally. Mga after, kasi today, hindi mo na hindi mo na naamoy na nagluto ako ng Pero kagabi. Sa kitchen lang, pero dito sa sala hindi. Dito. Siguro po next time, ang gagawin ko, susundin ko na talaga po yung instructions ni Ma'am Jun Bacos. Kasi gumagawa talaga ako ng sarili kong version. Medyo may baho pa po siya. Pero hindi na siya very strong. Ako nga dati ginawa ko din yung sabi nila na dapat meron kang mag-boil ka ng dish soap. Hindi din gumana sa akin yun eh. Dapat na talaga kasi pag nag-fry ka ng mga ganito, open yung windows talaga. Namali kasi ako doon kasi nag-close ako ng lahat ng windows. Kaya yung amoy talaga nasa bahay lang. Nasa loob lang talaga. Kaya yun. So, dapat next time, open talaga yung windows lahat para hindi magstay yung baho. Lalabas talaga siya direct. Meron din akong tanong dito. Sabi ni Ochi, sa Instagram ko siya, how did you manage homesick? Ano lang, I buy something for myself. Tapos, nagbibigay ako dun sa Pinas na something na sumaya sila. Pag alam kong masaya sila dun, masaya na din ako dito. Kasweet. Tapos, lumalabas ako. Nagpupunta ako ng church, papawala lungkot, mga ganun. Uy, mahurot na po niyo. Parang feeling ko maubos ko tong kanina. Ang sa'yo, how do you manage your homesick? Sa akin naman, same ako sa'yo dati. Dati yun. Nung nasa city pa kami, lumalabas ako tapos bumibili ako ng para sa sarili ko. Pero ngayon kasi parang music yung akin RC. Tapos naglilinis. Naglilinis ako ng buong bahay. Kahit na malinis na yung bahay, ginagawa kong paraan. Parang ginugulo ko siya tapos i-arrange ko naman siya. Tapos after, nababalik naman ang homesick mo, hindi? Hindi na. Parang Hindi na, nawawala talaga. Tapos pag may music kasi, sumasayaw ka. Yung ganun. Tapos pag marunong ka sa lyrics, kakantahin mo siya yung malakas na malakas. So, walang nagreklamo na kapitbahay mo na maingay? Wala. Kasi yung kapitbahay namin, nasa work sila lahat. Ah. Pero yung kabilang
kapitbahay namin, nandun sila kasi mga retired. Ah, Nagpapa-music ako, yung allowed na, yung hindi pa ruwet site. allowed na time. Kasi dito sa Germany, meron silang ruwet site na Hindi ka 12 to 2 p.m. Hindi ka ganun. pwedeng mag-ingay doon. Tapos gabi hanggang 10. 10 p.m. hindi ka pwedeng mag-ingay. So ako naman, nilalakasan ko talaga RC. Tapos sumasayaw ako, naglinis, tapos kumakanta. Wala akong pakialam sa kapitbahay namin, bahala na sila. Hindi ako nakikipag-communicate sa Pinas kasi pag nagko-communicate ako, mas lalo akong ma-homesick. Hindi kami every week or every day nagko-communicate doon. Pag meron lang importante na sasabihin, yun lang. Pero hindi yung everyday na kumusta, anong ginagawa mo, hindi kami ganun. Kami dati, everyday. Pero hindi yung mama ko or papa ko, mga kapatid ko lang. Meron kasi kaming Group chat. group chat. Yung mga kung anik-anik lang. Na pinupuna namin yung isa't isa. Yung gano'n, ang pangit mo. Yung mga laro lang niya. Pupuriin ko yung sarili ko, sasabihin ko sa kanila, tingnan nyo, ang ganda ko. Tapos sasabihin ng kapatid ko, ang pangit mo ate. Ngayon mga minsanan lang kasi may klase yung mga kapatid ko everyday. Tapos yung lola ko naman, wala man din yung cellphone, walang mga load. Kasi wala kaming internet. Yung kapatid ko lang only 1 month. Sarap ng coffee. Nagpapainggit talaga siya. Uy. Ang sarap. Pinoy na Pinoy. Pinas na Pinas. Wait lang, kuha lang ako ng rice. Kinakain nyo ba? Pati ulo. Ang crispy. Grabe, ang alat ng tuyo. Hindi ko siya makain-kain. Uy. Ang alat talaga ng tuyo, RC. Itong yung pinikas, maalat. Pero yung hindi naman. Next question is from Ate Mary Elaine Fitzna. How do you set your boundaries as friends in general? Meron ba tayong boundaries? Basta hindi lang mapuprovoke yung personal. Yun lang. Ano yun? Pero wala akong alam dyan. Yung personal problem nyo as outside friendship, yun. Yung sa partner nyo, problema nyo sa partner nyo, personal problem nyo sa partner nyo, personal problem sa family, pag hindi na yun na Nagsasabi ba tayo ng problems? Ay, hindi ikaw, hindi ka nagsasabi, pero ako, open ako sa inyo. Open ka sa lahat. Pag nag-aaway kami ni Nico, sinasabihan ko sila, nag-warla kami ngayon, ang ganun. Pero sila hindi. Mas open si Libby Ann sa amin kesa sa aming tatlo ni Ellen at saka ni Ate Merly. Ate Merly, pag nagkikita kami, open siya, pero hindi sa text. Siya, open. Open book kasi ako. Pero sa kanila lang. Hindi ako nag-open sa iba. Meaning, pag nag-aaway-away kami, tapos nilabas nila lahat ng mga bako ko, alam ko na kung sino. Kami kasi parang tayo yung tao na bahala sila sa buhay mo. Lalo na ito si RC. Pag may ichichika ako, Marites kasi ako. Mama ko Marites eh. Marites talaga pangalan ng mama ko. Anak ako ng Marites. Pag mayroon ko ichichika sa kanila, parang wala silang pake. Lalo na ito si RC, sasabihin niya, bahala sila sa buhay nila. Uy. May problema din ako, no? Ba't ako ba't ko po problemahin yung problema ng iba, di ba? Tapos sinasabi ko din sa inyo na nagwarla kami, ganyan. Pero sinasabi ko sa inyo nang tapos na, okay na kami ni Nico, ganun. Hindi din kami nagtatanong, no? Kung ano lang, kusa, di ba? Kusang isasabi namin. Kung kailangan, kasi may times naman kasi na dapat ilabas yung hinanakit, di ba? Pero ang sarap lang ng ate friendship ng parang, hindi naman sa nagbubuhat ng bangko, pero unexpected yung friendship natin. Pero parang na tayong, ewan ko ba, uy. Unexpected talaga. Kasi iba-iba yung character namin. Pero na-adapt natin sa isa't isa, di ba? Parang walang ati sa atin, walang bunso sa atin. Fair kaming lahat. Yun ang kagandahan ng aming friendship. Pero kung ano yung problema nila sa partner nila, hindi namin sinasabi kasi sa partner namin yun eh. Hindi namin sinasabi sa partner namin kung anong mga problema sa mga partner nila. Kasi iba na yun. Ang sarap lang kasi walang walang selosan. Walang inggitan. Tapos walang sumbatan. Kumbaga, siya kasi, generous talaga siya. Uy. Totoo, generous. Kung generous ako, mas generous kayong dalawa ni Ellen. Mapagbigay talaga kayo, uy. As in, mapagbigay kayo. Ako yung nahihiya dahil every time na nagkikita kami, meron siya laging dala. Pagkain lang naman, di ba? Kaya nga, di ba sinabi ko sa'yo nung isang araw na, wala akong dala.
Para sa'yo, nakalimutan ko pa nga ang sausage. Hindi. Okay naman, good. Basta, presence is there. Dahil Tapos walang sumbatan na, uy, ikaw may dala ka dati, tapos ngayon wala kang dala. Ano wala ba din naman? ganun. Free will, nandun yung free will, di ba? Ganun yung sarap sa... hindi mo obliga. Hindi kami nag-obliga. Ganun. Marami pa akong question, RC. Maginahinay kung God. kain dyan. Busog ako. Nakapang ano pa lang tayo ni question guys, pero busog na ako talaga. From OG Vanicaute. Pasensyaan nyo na po kung mali yung pagka-pronounce ko. What are your adjustments after settling in Germany? After settling, adjustments. Siguro yung kultura talaga. Tapos yung bawal mag-ingay. Following the, ano na lang, the rules here. Kasi kung hindi, Ikaw marami kang kaaway na kapitbahay. Kasi meron talaga dito, no? Meron talaga dito, pag ano ka, nagbabiolate ka sa mga rules nila dito, hindi ka talaga nila gusto. Ganun. Adjustments mo nung magkasama na kayo ng partner mo. Pag mahal mo yung tao, ma-adapt mo siya kaagad mo. Wala akong adjustments kasi, parang sa partner ko wala akong adjustments kasi hiningi ko talaga siya sa Lord. Charot. Same kami. Hiningi ko talaga siya sa Lord, tas yun po, lahat kung ano ang sinabi ko kay Lord, yun po ang binigay niya. Walang bawas, walang dagdag, yun po talaga. Siya po talaga. Pero living here in Germany, ang dami talagang adjustments. Yun lang po. Lifestyle here, yun lang po. Pero kung partner to partner, wala po akong adjustment. Work. Ang dami yung adjustment sa work mo. So work kasi iba-ibang kalahi yung mga katrabaho mo. So ang daming adjustments talaga. Basta ginagawa mo lang yung trabaho mo, ganun, tas hindi ka nangingialam sa problema ng katrabaho mo, ganun. Ano bang mapapala ko? Anong mapapala ko pag nangingialam ako? So yun lang po. Same. Walang tubog mo, same. And be strong lang po talaga dito kasi iba po talaga ang ugali ng, hindi naman lahat. Same lang din yan sa mga Pilipino. Iba-iba din yung... Same lang din po yun sa atin. Di ba, may mga mababait, may mga pangit na ugali. Tao lang din naman sila, tao lang din naman tayo. So, it's up to you talaga how you accept the reality. Sa kanila kasi, walang pakialam sila. Kung mag-away-away kayo dyan, wala silang pakialam. Mga kapitbahay mo, kung mag-away, kayo lang mag-away dyan. Di ba sa atin, pag kunyari mag-away tayo, dapat yung friends mo, kaaway ko na din. Yung gano'n, hindi ka na, hindi. Hindi to hindi. Bahala ka kung anong suotin mo dyan, bahala ka kung anong gawin mo sa buhay mo. Wala talaga, yun yung nakagandahan dito. Pero grabe po sila sa mga marites. Kung may marites dyan sa Pinas, marami rin dito. Mas worst pa sila dito kung magmarites sila. Kahit na wala silang alam sa buhay mo, mas marami silang alam kaysa sa'yo. Ganon. So, meaning to say, nangingialam din pala sila. Woo! Sabi natin dito, wala silang pakialam, pero nangingialam din pala sila. No, nasa iba natin. Sabi ko kanina. Ngayon lang. Talaga? I mean, iba-iba talaga ang ugali ng mga tao. So, yun po. Same lang din talaga sa Pinas. Same lang talaga sa Pinas. Pero yung mga adjustments siguro, para sa akin yung language. Until now, hirap talaga ako. Well, mas lalo naman ako. Forever ko na siyang i-adjust. Yung language nila dito po. Yung kultura din nila na pera mo lang. Pera niya lang. Pero depende din po yun. Depende sa setup po ng pero mostly ganun talaga. Pinaghirapan nila yun eh. So, sa kanila talaga yun. Ay, ito. From RJNCLR. Best memory together. Sa ating friendship. Ang dami kasi. Yung hindi mo makakalimutan. Sa akin talaga yung nag-camping tayo. Isa din kasi para sa akin, ang dami. Halos tapos yung kainan mo. after class namin, lumalabas talaga kami guys. Pumupunta kami talaga sa Ayala. Kasi malapit lang din kami sa Ayala. Ang dami. Hindi ko siya maano. Tapos dito din. Tapos nagpunta tayo ng Heidelberg. So, yung Heidelberg, my God. Pero yung Heidelberg, hindi ko makalimutan yung lakaran. Grabe yung lakad. Mga papuntang Kaso, mga over 1 hour. Tapos pa uwi. Papuntang train station, mga over 1 hour din yun. Mga almost 2 hours. Grabe, my God. May vlog ako noon. Ako pa nung nagva-vlog. Oo, siya pa yung nagva-vlog yun. Tapos may ano pa siya nun, allergy sa kanyang paa. Kasi